Shalom! Another day, another blessings to count. Flex ko lang pala sa inyo itong aming roll-up na napaka-aesthetic ng datingan. Napaka-social pa dahil may pipindutin ka lang na switch para siya ay buksan at saraduhan. Lahat nga pala ng mga bintana namin dito sa bahay at itong glass door papunta sa terrace ay mayroong roll-up. Bukod nga pala sa pagpapasalamat sa ating poong may kapal para sa panibagong araw ng buhay, ay sinisimulan ko ang araw sa pamamagitan ng konting stretching. At syempre, hindi mawawala sa aking routine ang pag-inom ng isang basong warm water. Tumutulong ito para ma-improve ang blood circulation, metabolism, at detoxification ng ating katawan. Nababawasan din ito ang ating stress at anxiety, kaya nagkakaroon rin siya ng positive impact sa ating nervous system. Mabuti na lamang at meron kaming water dispenser dahil iniiwasan ko ding uminom ng mga bottled water na mataas ang sodium content. Pinuntahan ko na rin yung alaga ko para siya ay gisingin at nang malinisan at mapainom ng mga gamot na kailangan. May mga araw na napakahirap pabangunin itong alaga ko, pero pag sinabi ko sa kanya na may mga gamot siyang kailangang i-take, ay bumabangon naman siya agad. Thankful lang din ako kasi hindi ako nahihirapan na painumin siya ng kanyang mga gamot. Sinimulan ko na rin dito yung pagpapalambot ng karne na lulutuin ko para sa pagkain namin today. Ang gusto kasi nitong alaga ko ay yung halos matunaw na sa dila niya sa sobrang lambot. At habang nagluluto nga ako ay dumating naman itong technician na mag-aayos ng bagong bili naming gas griller machine. Araw-araw kasi kaming nakakaamoy ng barbecue dito sa mga kapitbahay namin. Kaya hindi na nakapagpigil itong alaga ko at nagpabili na rin ng bagong ihawan. Kung tutuusin ay hindi naman talaga namin kailangan ng ganito. Pero dahil nga gusto nung alaga ko, ay wala na rin namang magawa yung mga anak, kundi ibili na lamang. Nung makaalis nga yung gumagawa ng aming gas griller machine at syempre ready na din ang aming food, ay kumain na kami ng alaga ko. Pasalamat na lang talaga ako kay Lord dahil magana pang kumain itong alaga ko at hindi siya mahirap pakainin. Medyo may pagkaprangka lang talaga kasi pag hindi niya nagustuhan yung luto mo ay talagang sasabihin niya sa'yo. Pagsapit nga ng alas 4 nap time na niya. Kaya inakay ko na siya papunta sa kanyang kwarto. Gustong gusto ko sanang ilabas itong alaga ko kahit dito lang sa malapit na park dito sa bahay namin. Pero ayaw na ayaw talaga niyang lumabas. Kahit naman yung mga anak niya ay hindi rin siya makumbinsi na kahit saglit sana ay pumasyal sa labas. At nang maihiga ko na nga ang alaga ko, ay sinimulan ko ng isampay itong mga damit na nilabhan ko. Hindi naman mahirap ang paglalaba dahil automatic naman ang gamit naming washing machine. Hindi na rin namin kailangan ng dryer dahil dito sa terrace namin ay punong-puno ng araw mula umaga hanggang hapon. Basta tuwing summer. Pero pag winter ay ibang usapan na yun. Matapos nga akong magsampay at wala naman akong gagawin ay pumunta na rin ako sa kwarto para sabayan sa pagtulog yung alaga ko. Gusto ko sanang lumabas pero naramdaman ko na medyo mainit pa kaya wag na lang. Iniiwasan ko din na mapagastos kaya imbis na lumabas ay matutulog na lang ako. Yun lang muna. Thank you for watching. Follow for more. Babush!